Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang napanood kong Facebook reel. Sa umpisa, ang nagsasalita parang Maka Marcos siya, Marcos loyalist. At ang kanyang tinitira, mga pro Duterte, tayong mga DDS. So pinakinggan ko. Nako, later on, ang ganda ng twist ng kanyang ito, napaka tawan-tawa ko. Kaya, panoorin nyo muna. Talagang mapapabilib kayo dito. Delikado ito. Baka mamaya isumpuin na ng NBI at pagpaliwanagin bakit ganito ang kanyang birada. Okay. Ito na. Walang samahan ng loob, pero ito yung katotohanan. Tandaan nyo to. Makinig kayo. Bakit mahal na mahal namin si Bongbong Marcos? Yan. Kasi iba siya. Ibang-iba siya kay Duterte. Mahal na mahal ni Bongbong Marcos ang mamayang Pilipino. Tandaan niyo yan. Kasi sa kay Bongbong Marcos, may pag-asa. Binoto namin si Bongbong Marcos kasi pinaasa niya kami na maging 20 kilos yung bigas. Hanggang ngayon, hindi pa nangyari. Ibig sabihin, may pag-asa pa. Kasi hindi pa tapos yung termino niya. At huwag niyo iyan tulad si Bongbong Marcos kay Duterte. Noon si Duterte, pinapatay niya yung mga durugista, yung mga adik, pinapasuko niya, yung mga adik, takot na takot, mga durugista. Si Bongbong Marcos hindi ganun. Imulat yung inyong mga mata. Si Bongbong Marcos may pag-alala at pagmamahal sa mga durugista at sa mga adik. Tandaan niyo yan. Anong sabi ni Duterte? Sabi niya, tumigil na kayo, puntok na kayo, kung gusto niyo mabuhay. Sumuko na kayo. Iba si BBM. Si BBM, anong sabi niya? Yung may pagmamahal. Abay, ewan ko sa kanila, bahala sila. Tuloy-tuloy lang. Totoong pagmamahal at pag-alala ni Bongbong Marcos sa kapwang mamayang Pilipino ng mga adik at mga durugista. May pag-alala si Bongbong Marcos. Ipapel niyo pa kay Duterte. Si Duterte, lahat ng mga adik ko, lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga durugista, takot na takot. Ngayon, nakita niyo yung mga durugista, nakita niyo yung mga adik gumagala. Mahal na mahal sila ni BBM. Si Bongbong Marcos, para sa akin, mas matapang kay Digong. Bakit? Galit si Digong gumaganon? Ibahin niyo si BBM. Si BBM, hindi pa galit. Gumagano na yung bunganga. Ayan. Galit ka na. Tandaan niyo, mas matalino si BBM kaysa kay Duterte. Pag-upo na pag-upo ni Duterte. Anong ginawa ni Duterte? Marami siyang ginawa. Oo. Marami siyang mga proyekto. Maraming mga benepisyo yung ginawa niya. Marami kang makita. Pero si BBM, mas mabunong yan. Mas matalino yan kay Duterte. Ilang taon na. Wala pa tayong nakita. Pero, nagtatrabaho siya. Nagtatrabaho. Anong tatalino? Talino. Si BBM. Hindi niyo makikita kung nagtatrabaho siya. Kasi wala kayong nakita. At tandaan niyo, ipakita namin yung full support namin kay BBM, kay Bongbong Marcos. Kapag siya ang hinuli ng ICC, pag pumunta dito, yung ICC para kunin si Bongbong Marcos, ipaglaban namin yan. Ayan na. Kayo, nagtipon-tipon kayo, kayong mga pro-Duterte kayo, nagtipon-tipon kayo, nag-iyakan kayo, pinakita nyo, nag-noise barrage kayo, nagkaraban kayo. Ibahin nyo kami ng mga pro-BBM at hinuli ng ICC si Bongbong Marcos. Kami mismo, sisigaw namin. Ipakita namin kung gaano namin kamahal si BBM. Isisigaw namin na, ikulong! Ikulong na! Huwag na patagalin pa! Ikulong na! That's it. Grabe. Ang ganda ng kanyang pagkagawa. Ang pangalan nito, dali tingnan ko yung nag-post.
Gibis ng Bacolod. Mag-subscribe nga ako dito. Ang ganyan. Magbasa lang ako sa mga comment. Tatakbo ka pa. Wag na, Saul ka pa. Ay, hindi nila napanood. Eric Rojas. Yes, na yes boss. I love you. Ang galing mo boss. Laban tayo. PDP Both Straight. Ramel Gariza. Idol Gibis. Gusto ko lang masagot mo ako, ha? Bakit 20 pesos na bigas panay ang sumbat nyo kay BBM? Bakit ang droga 3 to 6 months? Ay, nako. So, ganyan talaga gimmick ng mga content creator. Basta sa lahat ng napanood kong Facebook Reel, ito na yung isa sa pinakagusto ko na talagang nalingaw sa Bisaya na naaliw. Hindi ko inasahan yung ganong twist sa kanya. Mautak si Bongbong. 3 taon na wala pa tayong nakikitang nagagawa. Kailang nagtratrabaho siya. Yun ang sabi ng Anticler. Masipag daw magtrabaho ang Pangulo. Kailang after 3 years. Ano ba ang infrastruktura? Build better more. Panahon ni Duterte talaga hanggang ngayon, kitang-kita ko yung ako mismo. Farm namin. Ang hirap ng daanan noon. Madaling masira ang aming sakinan, halos hindi kami makapunta sa aming farm. Pag-upo ng Duterte, ang ganda na ng kalsada papunta sa aming farm. After that, wala na, tumigil na. Railway projects na sinimulan ni Tatay Digong, Mindanao Railway, ang ganda sana yun, kailan wala na, zero budget. Subway, diyan sa Metro Manila, pinagmalaki ng presidente na bago siya bababa sa pwesto, magkaroon na ng subway before 2028 or 2028. Pinagmayabang. Ano sabi ng DOTR Secretary? Hindi kaya. 2032 pa. So, kanino tayo maniniwala? Yun. So, salamat. Ito, nagkuha na ito. Mag-subscribe tayo. Gibis ng Bacolod. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig. Ang ating sweldo sa channel na ito is pantulong sa tribo na namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribo.